Ay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nako, ito po, no, Delima, napahiya dito kay Labiste, no? Lebiste pala, no? At alam nyo, alam naman natin nangyari kay Kiko Barsaga na kung saan sinuspindi siya. At mas marami dapat unahin kaysa suspindihin. At nakapagtataka sila doon sa plenaryo, kumpleto sila. Di ba? Samantalang pag may mga ibang issue, tahimik sila. Hindi sila sasalita. Lahat na lang ba, ano to, coincidence? Tanungin na, gusto kong tanungin gusto ko asarin o maasar ang sarili natin. Tanungin natin yung mga vlogger na mga loyalista na pilit nilang, sabi ko nga sa inyo ang pinagtatanggol nila si BBM. Okay yon, walang problema doon. Kahit gusto mo, tulong pa tayo. Kaso, hindi sila nagbanggit pati mga pinklawan na concerned sila sa taong bayan. May nabanggit ba? Maglagay nyo nga sa baba, may naalala ba kayo sa mga vlog nila na concerned sila sa taong bayan? Yung nangyayari, anomalya sa flood control, na nababaha yung mga taong bayan, naguguto, tumataas ekonomiya. May nabanggit ba sila tungkol dito? Maging vlogger na mga loyalista, mga pinklawan o etc. May nabanggit ba sila? Wala. Anong ibig kong sabihin? Binabanggit lang nila kung hindi mga Duterte o obstructionist lahat na nagsasalita, katulad ni Kiko Barsaga, kung saan sinuspindi nila dahil niya nagpo-post ng kung ano-ano mga malaswang etc. na sabi daw hindi daw ito pasok daw to sa ethics. Aba, antindi naman, no? Alam nyo, mga kaibigan, mas matindi na pala ang pagpo-post sa social media ng mga real talk kesa doon sa magnakaw ka harap-harapan. No? Tanungin mo yung mga loyalista, may nagnakaw ba? Alam mo sagot nila, eto matindi, walang nagnakaw. Ang nagnakaw daw yung panahon ng Duterte. Ang galing, 'di ba? Ang tindi ng mga 'to. 'Di ba? Ligaw na ligaw 'Di ba? Alam niyo naman kung sino nanliligaw 'di ba? Si Satanas ang nanliligaw, 'di ba? Kaya papabayaan natin 'yan. No, dumako muna tayo dito kay Paulo Duterte, no? Alam nyo kasi, talagang mahahalata nyo kung sino target talaga Pag ang target mo at ang layunin mo lang, hindi pa sa taong bayan, o panagutin lang yung mga dapat panagutin, mapupunta sa mga Duterte lang, isa lang ibig sabihin yan. Hindi pa sa taong bayan yung plano mo. Nagtatago lang sila sa likod ng salitang taong bayan para makapanghikayat ng tao, ng mga nakikinig, na pumuri sa kanila. Pero hindi naman nangyayari yun. Pakinggan natin itong si Representative Tino about kay Ito muna requesting the ICI to formally investigate yung 4.4 billion pesos worth of flood control contract sa Davao City. No, na tingin natin may mga red flag o may mga posibleng anomalya. That's from 2019 to 2022 involving at least 80 contracts. No? So, iba-ibang tipo ng mga anomalya nakita natin. Merong double funding, merong mga iba yung location at saka mas maiksi yung flood control project kesa dun sa inaprubahan sa budget. So, possible overpricing ito. Tapos may nakita rin tayo na mga incomplete pa rin kahit 2020 or 2022 pa inaward. So, meron hanggang ngayon, incomplete pa rin ang marka nila. So, tingin na... Alam mo sir, walang problema dyan, sir Kaso nakapag-ahalataan na kayo Di ba? Para bang lumalabas, pag may lumalabas na issue na tatarget sa sa administrasyon, ilalabas yung 2020. Di ba? Para bang sumasabay sila, okay, sige, palagay natin may kurakot ang Duterte administrasyon. Pero yung ngayon lumalabas, hindi highlights ngayon Ang highlights yung kay Pangulong Duterte. Di ba? Ano ba naman yan, sir? Natin, dapat kagyat na i-check ito ng ICI. Areas where these are located? These are along the Davao River and Matina River. Practically, all of them halos ay nasa first district ng Davao. Sir, Kongpulong is expected this week. Nabanggit din ba sa liham nyo na somehow ma-discuss to sa hearing na mangyayari with Kongpulong this week po? Well, dahil lahat or halos lahat ng mga proyekto ay nasa first district at
dun sa 80. Coops no? Coops. Di ba? Ang tindi, no? Tindi na nila, no? Magmula ka lang, Anteclair, lahat sila, no? Duterte talaga lahat, no? Kaya yung mga audience niya, yung mga vlogger ngayon, sumasakay na lang. Hindi sila para sa taong bayan, mga kababayan. Yung mga talagang pinaglalaban ng taong bayan, yun ang pinagbibintangang obstructionist. Diba? Katulad ni Kiko Barsaga. Although may mali si Barsaga, di atin sinasabing tama yung ginagawa niya. Pero kung kukumpara mo sa mga nangyayari sa paligid, mas gugustuhin ko na yung ginagawa ni Barsaga. Di ba? Bakit yung mga nagnakaw, di nyo puruhan, hindi nyo magpagsalitaan, di ba? Bakit yung mga pilit nyo pinupunta doon sa Duterte, ayaw nyo sa taong bayan pag-usapan, kunwari lang sila sa taong bayan. Palibasa, mga walang Diyos tong mga to eh. Hindi, totoo lang. Hindi lahat Hindi lahat. Hindi ikaw Di ba? Yung administrasyon, may nakita ba kayong ipagdasal natin ang nangyayari ngayon sa bansa? Wala. Mga ateista yata tong mga to eh. Mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Sabihin, wala sa NEP, pero ay pasok sa GAA. So, kailangan kasama sa investigasyon yung role ng kongresista sa distritong yon. And at that time, that was Representative Colong Duterte. You said, how much are we talking? At least 4.4 billion pesos yung halaga ng 80 contracts na tingin natin may mga dapat pang imbestigahan. Grabe, no? Magbasa tayo ng ilang comment lang. Basa lang tayo ng ilang komento, ha? Takot na takot. Ayan, no? Kasi magto-2028 na eh. Di ba? Alam niyo yun, ang target nila hindi na pa sa taong bayan eh. Kayo ba naman, mga taong bayan? Ha? Ano ba naman pakialam sa atin ng mga to? Di ba? Ano pakialam? Kung talaga may pakialam po sa atin tong mga to, ha? Lalo na yung mga pinklawan, dapat noon pa man, kumilos na sila para sa atin. Ngayon lang eh, di ba? Sino ba, sabi, porket daw si Junior nag-imbestiga. Wow, superhero pa. Tayo pa ngayon ang naninisi sa kanya. Siya pa ang biktima ngayon. Pinakatanong, sino ba lahat ang kaalam sa insertion na to? Sino ba pumirma? Kayo sumagot. Diba? Tapos, hindi isang beses gusto namin marinig sa tenga namin na ipagtanggol nyo kami, mga taong bayan. Wala kami nagpagtanggol eh. Tinatarget nyo mga DDS, mga Duterte. Yun, diba? Yun nakikita ko, opinion ko yan. Hindi na naniniwala taong bayan sa inyo. Kaya hintayin nyo 2028 national election. You will see the anger of taong bayan. Di ba? May nag-comment pa dyan. Mag-post ka nga eh. Mag-post ka. Sabi ko nga mag-post ka eh. Papiliin mo si Lucifer o kaya si Kristo. Maniwala kami, pipili kay Lucifer. Ganyan ang tao ngayon. Hindi na nag-iisip. Tandaan niyo yan. Hindi na nag-iisip. Akala nila, porket yung naisip nila agad, yung tama na yun. Yeah? Kahiya kayo, puro kayo Davao, inggit kayo sa Davao, di ba? Ito pa. Hindi pa yan. Ito matindi. Ito. Sumagot po si Duterte. Yan. Sumagot po. Sabi, di ba? Sabi kasi niya, kailangan kasama sa investigasyon yung role ng kongresista sa distritong yun. You know that time that was Representative Pulong Duterte? Ito sagot sa'yo, sinopla ka ngayon, ha? Ako, pinupunteriya mo. Kung di ka ba naman, alam mo na, hindi ka na ba naman BO, di ako member ng House of Appropriation Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH. Ang gustong parating dito ni Paulo Duterte, ang imbestigahan mo, yung DPWH, pati yung mga nasa appropriation. Ang tatahimik nyo eh. Alam mo, hindi naman natin masasabing tahimik sila, no? Nagsasalita din sila kahit papaano, kahit sila dilima. Nagsasalita rin naman sila about sa mga korupsyon. Pero kumpara sa mga Duterte, mas maingay sila. Diba? Pag sa mga Duterte, kahit konting issue, palalaki nila. Diba? Pero pag yung konting mga naglabasa ng mga video investigasyon, andyan na yung mastermind, sinusuka na ng mga investigasyon, sinusuka na ng mga taong lumalabas na kung sino talaga mastermind, doon sila nananahimik. Diba? Ngayon, pahinga natin to si Labiste. Yan ang sinasabi natin mga kababayan na ingat kayo ngayon dahil talagang ang target talaga nila wala nang iba hindi na para sa taong bayan.
Hindi, oo, di ba? Kasi kung para sa taong bayan talaga sila, makikita mo yung mga salita nila, yung paano sila mag-construct sa mga post nila sa social media, di ba, magmula sa mga abogado na anti-Duterte, magpo-post sila yung mga abogado naman talaga, pero akala mo kung sino, hindi nila naisip, puro sila pamumuna, di ba? Ay, si Barsaga, ganyan. Tayo, ang ginagawa natin, pamumuna tayo, pero napupuna rin natin kung ano nangyayari sa taong bayan. Kaya natin sila napupuna kasi yung taong bayan ang nagsasaper. Pero sila, hindi nila kailanman ipinagtanggol ang taong bayan. Yung mga nag-aabogado dyan, hindi lahat yung mga nagbablogger na abogado dyan, di ba? Alam nyo na, may pagita-gitara pa. Hindi sila nagsalita para sa taong bayan. Nagsalita lang sila para sa kontra Duterte, kontra sa mga kumakaaway sa administrasyon. Defensive lang sila. No? Pero para iangat ang taong bayan na sila naman. Kasi pag ginawa nila yun, mabubukong Alam bakit? Ang puputokan siyempre yung pinuno. Alam nyo na, di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya hindi nila uunahin ng taong bayan. Kahit alam nila, sadlak na sa kahirapan ang taong bayan ngayon dahil sa pinagagawa ng mga taong pitatanggol nila. Di ba? Oh. Ngayon, alam mo kung una si Chavit inanuhan, di ba? Kakasuhan daw. Tapos lahat kakasuhan nila, pati si hindi nila makakasuhan si Ma'am Rowena Guanzon kasi hindi naman politiko no. Si Marcoleta inisyuhan nila. Ang dami, paniwala yung mga vlogger. Uy, Diskaya, kakampi si Marcoleta. Uy, si Gutesa, kakampi ulit si Marcoleta. Uy, lahat kakampi ni Marcoleta Di ba? Lahat kinapit na kasalanan kay Marcoleta Biruin mo, Marcoleta, wag kang mag-imbestiga. Yung sosi mo, paliwanag mo muna. Ibig sabihin pala, pag may kasalanan ka kahit konti, wala kang karapatang mag-imbestiga. Ganito pala kasimple yan. Dapat wag na kayong mag-imbestiga lahat. Bakit? Kasi pag nag-imbestiga kayo, para nyo na palang inamin na wala kayong kasalanan lahat. So, ibig sabihin, malinis kayo. Malinis kayo. Pwede ba yon? May tao bang walang kasalanan? Ha? Kasi si Marcoleta, sosi. Ibunyag mo na. May bugok pang nagsabi, isolido yung sosi na ginastos ni Marcoleta. Bakit? Pera ba ng taong bayan yung pinanggastos ni Marcoleta? Sa sosi niya? Ha? Hindi nag-iisip itong mga to Basta lang tira na sila ng tira. Di ba? Bakit? Kaya si Marcoleta susunod nila malamang Susunod nila Di ba? Kaya talagang lahat ng kumakalaban sa kanila, ang pakiramdam pala nila kumakalaban sa kanila, hindi. Ako sabi ko nga maraming nagawa ang Marcos. Kahit ngayon, may mga nagagawa kasi niya presidente siya. Pero yung kakaunti man lang pagpuna ng taong bayan bilang taxpayer, karapatan namin magsalita, pumayag naman kayo. Yun na nga lang kami makakabawi Alam namin hindi na kami makakabawi Diba? Doon na lang sa pagsasalita, mailabas lang naman namin yung saloobin namin na nakinikimkim namin. Ano ba? Dati naman di kayo politika. Pwede ba yon? Hindi kami politika. Di sana di na kami bumoto sa inyo. Diba? Lahat ng tao sa Pilipinas involved dito dahil kami taxpayer. Alam nga naman, magbabayad kami ng tax, wala na kami pakialam. Bahala kayo kung ano gawin nyo dyan. Ayan ang ngayon nangyayari ngayon Dahil sa walang pakialam yung taong bayan dati, namihasa yung mga nakaupong politiko. Kaya ngayon, nagsasalita ang taong bayan. Kaya hindi makapaniwala yung iba na nagsasalita na lahat ng taong bayan sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, obstructionist yan mga yan. Hindi obstructionist yan, Madam Claire. Hindi obstructionist yan. Di ba? Pagpapahayagin ng kalayaan. Pero kung nanawagan na, halimbawa ng sedisyon, yun talaga. Kasuhan yun. Kung nanawagan ng ganyan-ganyan, etc., pamiminsala sa gobyerno, kasuhan yun. Pero yung magsasalita na, halimbawa, kapansin-pansin, kapuna-puna, bakit ang bagal na investigasyon? Bakit ang ICI yung hindi naka-broadcast dati? Tama, mali. Sasalita kami. Di ba? Alam mo yung mga dapat pagsalitaan, tapos sila nagagalit sila. Si Kiko, nakikita lang niya lang yung makakulangan. Di ba? Ito, painggan natin. Halimbawa, kung kaya dyan, halimbawa lang, na ikaw si Saldico, at bigla kang lalabas ng bansa, hindi ka makakatakas Kasi kilala na tayo ng mga kababayan natin. Baka sa airport pa lang o kaya sa seaport pa lang Oo nga. Ituro na agad tayo. Yun nga. Dumating na. Dito na. Ang sabi nga ni DILG Secretary Jun Vic Remulla kahapon, mga kababayan na nasa iba yung dagat, kapag nakita nyo si Saldico, agad nyo pong picturean. Yan. At ipadala po ninyo o i-post online. Ayun.
Ang sabi naman ng iba, teka muna, di ba ang laki ng intelligence funds ninyo? Bakit kami pa ang magpipicture? Ito wala namang masama kung tumulong sa gobyerno eh. Halimbawa, ako nakita ko si Saldi. Walang masama, tutulong ako, pipicturean ko. Pero, ikaw ba naman, tutulong ka sa isang taong nanawagan na gano'n sa rally? Ang yabang ng dating. Imbis na makiusap o pakinggan yung taong bayang hinaing, nagaganyan ka. Ano ba ibig sabihin ng ganyan, John Vic? Ha? Mag-search ka nga sa internet kung ano ibig sabihin niya. Kung ikaw may sariling pakahulugan sa ganito mo, signature mo yung ganyan mo, yung arms crossfit ba tawag yan, na ganyan ka, kakala mo kung sino ka sa container na nakatayo doon. Kung may sarili ka pakahulugan, wag mong ipakahulugan lahat yun na ipakahulugan din namin. Dahil ang dating sa amin yan, kayabangan. Ang dating sa amin yan, binabaliwala mo yung taong nagsasalita, hindi nila yung mga nang rally. Yung taong bayan na maski sa social media, nakikinig lang sa social media, na inihintay lang yung inain ng taong bayan. At sinabi pa ni Auntie Claire, ito pa sabi ni Auntie Claire, konti daw nag-rally nung Luneta. Ibig sabihin, wala masyadong galit kay BBM. Mali ka. Mali ka dyan, ma'am. Wala naman nagagalit talaga eh. Kukunti lang nagagalit eh. Pero alam mo, ano yun? Nadismaya. Marami. Iba kasi yun eh. Bakit ako magagalit kay BBM? Ano kagagalit ko? Wala namang ginawa sa akin si BBM naman ah. Pero nadismaya ako dahil maraming kakulangan para sa taong bayan. Diba? Hindi na kailangan para mag-rally. Hindi naman batayan ng pag-rally na talagang doon kang susorbe eh. Hindi na nag-iisip to eh, no? Itong palengkera ng Malacanang. Ang paningin niya, porket ang tao na nagra-rally ay kulang-kulang dun sa Luneta, wala nagagalit kay BBM, wala nang ano. Marami po sa social media na hindi na sumama sa rally. At hindi porket hindi sumama sa rally, ay wala nang puna sa ating nangyayari ngayon. Katulad ko, wala naman ako doon. Ibig mo lang sabihin pabor ako sa nangyayari ngayon? Hindi. May mga pagpuna ako kasi may mga pagkukulang. Pero, nagtatrabaho din talaga ang Pangulo, nakikita namin. Pero tanggapin nyo naman, may pagkukulang. Hindi lahat porket itatrabaho siya, wala lang kakulangan. Di ba? Oo nga pala, no? Hindi mo pwede. Saka John Vic, huwag mo kami utusan ng mga OFW mag-picture. Gusto namin kaso nakaganyan ka Paano kami gaganahan? At syempre dapat may bayad. Di ba? Hindi totoo lang. Bigyan nyo kami ng reward? Bigyan mo kami ng reward, sabi. Ng premyo. Halimbawa, makakita kay Saldi, bigyan namin 1 milyon. Isang maleta na may pera. Di ba? Gaganahan sa'yo. Baka halugugin ang buong mundo ng mga Pilipino. Hanapin talaga si Saldi kung saan apartment yan. Di ba? Picture at ituro. Dapat ganon. Kahit konti lang dyan, bilyon dyan Makashare naman kami sa nga naman. Halimbawa, kami nagtrabaho para sa inyo. Sa sino man makapagtuturo kay Saldi ko, meron pong reward na 500 piso. Wow! Pang medianoche. Lalo ang laki yung budget ng DOJ din ha. Yung Oo. intelligence fund ng DOJ, di ba? Pinuna nga sa Senado yan. Itong 2025, di ba? 1 billion mahigit At ngayong 2026, malaki yung proposal nila. Intel fund ng DOJ. Kaya nga. Bukod pa dyan yung Intel fund ng DILG. Yes, meron din po yan. Meron din mismo ang Office of the President. At check, yes, meron din Hindi yan. nyo nakakamali, 5 billion pesos dyan Ayun. then gumamit na tayo ng mga... Si Mary Grace ka, tsaka si Piatos, nakikita ninyo kung saan naroon. Ayun nga then gumamit na tayo ng pamamaraan. Yung talagang gusto nating makita ang tao na ito. Reward system. Yes, reward. Gusto nyo maka-accomplish na walang kahirap-hirap. Wala. Sabi nga ngayon ay wala nang libre ngayon. Ayaw naman. Wala na. Hindi na papayag. Kaya nga pati mga pagbati nga, naniningil na ako. Meron Simula po ngayon, dahil sa dami po ng pagbati natin, i-apply na po natin ang ating on-air rate. Isang pagbati, isang pangalan, ito po ang rate natin. Meron na po tayo niyan. Yan. Yes! Yan. Wala na babati mamaya. So, sa ngayon, Nelson, paano po natin, ang ngayon nakakatakot kung social media, ang daming ang daming AI, Napakahirap. Oo. Ito, sasabihin ko na, hindi ho ninyo basta-basta ma-distinguish ang AI-generated photo kumpara sa totoong larawan. Sa panahon ngayon, Sa panahon ngayon. Yes! Kasi, kaya mapanganib yung panawagan na isikat. Pwede kasing gawin, halimbawa, ganito.
nag-picture si Saldi. Pwede niyang halimbawa mag-imbento siya. Halimbawa, si Saldi nakita ko talaga, pinicturean ko, no? Tapos wala naman ako nakuhang reward. Loko-loko ko. Gusto kong hindi ko lang pwedeng kumita, pwedeng hindi, pwedeng mag-trip lang. Maraming ganyan di ba? Asa rin ng administrasyon, picturean. Malay mo, si Saldi pala, pipicturean mo ako, nakita ka ni Saldi, ba't mo pipicturean? Bigyan kita isang maleta, sabi ni Saldi, huwag mo ilabas yan. Hindi, maraming ganyan. At pwede mangyari yan. Binigyan ka ni Saldi isang maleta, halimbawa. Sa tingin mo, yung picture na pinicture mo kay Saldi, ilalabas mo? Ha? Ako ilalabas ko. Pero iba, gipit sa pera, lalabas? Sige nga. Ibig sabihin, pwedeng gumawa ng AI, pwedeng gumawa ng mga plano, pwedeng kuwari si Saldi. Palilitaw, ililigaw. Uutusan rin Saldi, gumawa ka ng AI na picture, iligaw mo sila, tapos bibigyan kitang bayad. Hindi na mahanap si Saldi. Tama, mali. Diba? Kaya mahirap yan, nanawagan ka ng ganyan. Diba? Nagkakaroon ng hint yung mga masamang loob. Baka sabihin na iba, wala namang masamang loob Walang masamang loob. Nasa planetang Pluto, walang masama. Nasa planetang Earth ka. John Vic Kasi halimbawa, may tunay na picture si Saldi ko. Nakita mo halimbawa yung kahit yung mga luma papalitan mo lang ng background, papalitan mo ng damit, papalitan mo ng location. Pwede kang mapeke. Tama. Baka mailigaw, ha? Ngayon nga, nasa matay picture. Napapagalaw, napapakanta pa Di ba? At ang boses, ganun-ganon. Walang pinagkaiba. Mahirap na ngayon, ha? Mahirap na kung i-distinguish ngayon. Naku po. Lalo na kung hindi ka eksperto. Kaya ang ating suggestion talaga, kung gusto nyo talaga makakuha ng impormasyon na tama, totoo, magpain kayo, di ba? Yan. Magkaroon kayo ng reward. Yan. Isang maleta na may lamang pera. Ayan. Diba? Dapat ganun. At napatunayan, nandun nga siya, meron kang isang maleta, pare ko. Yes. Parang ganito, Saldi, nanawagan, di ba? Kasi, panawagan ni Saldi, balay mo, di ba? Parang gano'n. Kasi kontrahan yan Hindi papayag si Saldi mahuli siya. At hindi papayag ang gobyernong ito, hindi mahuli si Saldi. Tama? Wala sino sa kanila magbababa ng pride. Lalo na buhay ang kapalit. Habang buhay ng pagkakakulong. Di ba? Tama? Ibig sabihin, lahat ng paraan gagawin ng gobyerno, isa sa mga paraan na yung picturean na yan. At ganoon din gagawin ni Saldi, lahat ng kaparaan ng gagawin niya, wag lang siya mapicturean, wag lang siya mahanap kung nasaan siya. So, ibig sabihin, anong involved dito? Malaking pera. Di ba? Kaya may possible na si Saldi sa binanggit ni John Vic, at nalaman ni Saldi yun malamang, ganun pala, picturean ako si Saldi ngayon, magmamaskara lang. Imbis na bibili siya na walang maskara, sabihin lang sa kanya, magpa-medical siya, may ketong siya bakit ka na maskara? Di ba? Magbihis lang siya alam mo yung, nagnakamaskara siya Sabihin, may sakit ako. May phobia ako, di ako pwede sa liwanag. Di ba? May gaganyan siya, di nahalata Paano niyo mahuhuli si Saldi ngayon? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Nagkaroon ng idea tuloy na hinahunt nyo na ngayon si Saldi. Ngayon, si Saldi, kikilos ngayon yan, gagamit ng pera yan. Di ba? Dahil sa salita, dapat din yung sinabi yan. Dapat kayo mismo, may intelligent fence kayo para hanapin si Saldi, may budget kayo at pera namin yon. Dapat kayo ang nagkusa at huwag nyo sabihin kung hahanapin nyo. Nagkakaroon idea yung tao imbis na mahuli. Di ba? Paano si Saldi kumounter bigla? Ako ba, napicturean ko si Saldi, nahuli ko sa Japan, Madrid. Nahuli ka ni Saldi, ba't mo picturean? Halika rito. Huwag mo akong picturean. Bigyan kita isang maleta. Yari! Di ba? Kaya, maaari si Saldi magbibigay ng isang maleta kung sino, wag lang siya ituro. Di ba? Kontra na yun sa sinabi kasi ni John Vic. Ano Kutulad na lang nung nangyari sa CIDG dyan. Napalitaan mo ba ito, ha? Criminal Investigation Detection Group. Marami aktibidad dyan. Dyan? Di ba kadalasan sila ay nagsasagawa ng investigasyon? Yes. Pupunta sa mga lugar. Yes. Mga expert yan. Nandiyan ang mga pati hipe na CIDG. Nagka-problema dyan. Ha? Ang CIDG nagka-problema. Ang CIDG. Naku po. Yung 6 na opisyal ng CIDG, alam mo ang nangyari? Sibak sa pwesto. Dahil sa? Dahil yung pinuntahan nilang dapat na investigahan,
tinangay nila yung pera. Ay, hulid up ang tawag dyan. Ay, oo. Hulid up yan. Sa Bataan yata ito nangyari dyan eh. Naku, yun ang malungkot. Eh, yan ang magiging problema natin. Kasi nga, sabi nga nila ay lahat ng bagay ngayon may interest na eh, no? Totoo. Oo. Eh, ganyan, pag may nakita kayo nagkalat na maleta sa labas, tsak, pag hinikatingin, tinatapon lang sa... Ay, Huwag yung pakiram yan, baka may ano mangyari dyan. Eh, hindi na ngayon. Ngayon, pag nakita yan, ako susubiyan. Totoo yan. Kaya ho, dapat talaga merong makaakibat na reward. Oo naman. Oo, reward. Eh, kaya nga tayo may intelligence fund eh. Di ba? Nagtuturo ka ng NPA, nagtuturo ka ng wanted. Oo. Lumang panahon pa na siya, hindi na sa ating bansa. Eh, panahon pa ng hapon dyan. Panahon pa ng hapon. Meron tinatawag na yung bounty... Yung mga makapili dyan, ha? Ayun, nakasalakbot ng bayong. Yung bayong, tapos may butas yung mga mata. Ituturo niya, di ba? May kapalit yun eh, di ba? Ay, tsak yun. Oo. Eh ngayon, Jen, sa panahon natin ngayon, halimbawa ay may isang congressman na kailangan parusahan. Oo. Sa tingin mo ba, meron din reward yun? Teka. Oo nga, nag-isip na ako bigla, no? Yung... Depende yan kung kalaban o kakampi. Depende. Kasi, di ba, noong pa na nababalita yan, impeachment pa lang eh, di ba? Ayan, impeachment pa lang. Pangkaraniwan yan pag pumirma ka. Yun. Hindi man direkta, pero... Minsan ang kapalit niyan paborableng proyekto, etc. Kaya marami ngayon na nagtatanong, ito bang pagkakasuspinde kay Congressman Kiko Barsaga, kasi ang bilis dyan eh. Yun na nga. Expressway. Dinaig yung Bicol Express eh. Dinaig, pare ko. Walang panama yung Bicol Express. Ito ba ay meron ding kaakibat na reward doon sa mga bumoto para siya ay masuspinde? Pero teka lang, kung sino at saan manggagaling ang reward? And then dun sa gustong... Sa leadership, gano'n? Dun sa gustong ipasuspindi siya. Hindi ba? Ang dami, no? Alam mo mapaimbabaw yung mga gustong nagsusumbidi dito, mga nag-yes. Totoo lang. Biruin nyo, pag kay Kiko Barsaga, ang ingay nyo, bumoboto-boto pa kayo ng ganito. Samantalang isa nagnakaw na, mga congressman na pangalanan na, tahimik kayo. Nanteting naman kayo. Binabayaran kayo, pinapasahod kayo namin. Tapos ganito kayo. Diba? Kasi, well, kung ang leadership sa pangungunan ni Speaker Boji D, walang interest eh. Pero yung mga taong nasaktan, dito kay Kong Miao Miao, sa kanyang mga diskarte, ay baka nga, Nelson. Yun yung sinasabi natin. Katulad nito, Jen, halimbawa, ano bang mga dahilan? Doon pa lang sa dahilan eh. Ano bang mga rason at si Congressman Kiko Barsaga ay pinatawa ng 60 araw na suspension. Siyempre, may basihan yan, di ba? Check. Hindi mo pwede ibaba suspension kung wala kang malamang valid reason. Yan muna dapat na malaman natin. Kasi kung makita natin, mukha naman walang kabagay-bagay yung pagkakasuspinde. Baka maisip nga ng iba na, baka una, na-politika lang yan. Pangalawa, baka may nagkaroon na naman ng, kasi uso yan sa house eh. Totoo. Mula pa noon, no? Pinatulan niya yung bata, parang gano'n eh. Tapos nire-rewardan, di ba? May reward eh. Ano po ba mga dahilan? Ang tanongin natin dyan si itong JC. JC, pangalan nun? Abalos. Ayun. May reward ba yan, sir? Baka sabihin niya, wala naman sabihin. Siyempre, hindi naman sasabihin. Pero ito pala dyan, ang mga dahilan, ha? Una. Sige nga, pakalimi-limi nga, timbangin din natin. Ang karamihan sa mga ito, at lahat halos yata, ay tungkol sa kanyang mga ipinopost sa kanyang social media account. Okay. Halimbawa, nagdako ng trilyon-trilyon. Hindi nyo ginaganito. Samantalang yung ito, nag-post. Naknanteting naman kayo. Hindi ba? Meron daw siyang ipinost. Para bang ganito Kung talaga may malasakit kayo sa taong bayan, kayo ang kayo binabakbakan ni Kiko Barsaga. Tapos kayo magagalit,
Hindi ba pwede pag yung taong bayan binakbakan ng mga politiko katulad ng korupsyon na yan, na apekto ang taong bayan, dapat saka kayo magalit? Bakit di kayo nagagalit nung kami na ang naapektuhan ng baha dahil sa mga politikong walang ya? Bakit di kayo nagalit, kayong mga nagalit diyan kay Kiko? So ibig sabihin, wala kayo talagang malasakit sa taong bayan. Ang malasakit nyo yung sarili nyo, na kapag kayo binangga kayo o nagsalita laban sa inyo, kung ano-ano yung gagawin nyo. Pero yung taong bayan na naghihirap doon, kahit isang lolo nagtitinda, binaha, pati bahay niya tangay, hindi kayo nagagalit? Ha? Ako, pag pumunta ako sa isang baha, minsan, pupunta ako para mag-camera, naiiyak ako, nagagalit ako eh. Kanino? Hindi naman sa panahon eh. Doon sa mga ghost project kung bakit kadahilan ng mga politiko na yan. Murahin mo na ako, walang problema sa akin. Bantaan mo na ako, politiko ako, sige, akin tatanggapin ko. Pero yung taong bayan na aking pesisilbihan, wag naman. Eh kayo, may ganyan ba? Taknang teting naman. Mga damdamin yan eh. Parang kayo dating Pangulong Duterte kaya napakulong dahil sa sama ng loob. litrato. Galit, puot na. Di ba si Trilling? Puot na puot ang puso niya. Walang pagpapakumbaba at kapatawaran ng puso niya. Ayan sa kanyang official account. Ayan basihan ng House Ethics Committee, yung official na account tulad ng mga itsura ng isang babae, nakapulupot at ang mga hita, leeg, di ba? Kala mo, umlilinis no? Malalaswa. Bakit? Yung iba, pag uwi niya, galing ba't wala bang susugal? Wala nagiinuman? Hoy! And degrading post. Yes! Nako. Katulad ng isang babae na nakapalupot ang mga hita sa leeg. Ng mambabatas. Talaga naman. Sino tumingin nun? Hindi natin, Nakita ni Kong JC yun? hindi ko nga alam. Pwede ba ipakita yan? Hinahanap na namin yan kung saan nakapulupot yan eh. Ang sabi dito kasi kung minsan dyan yung mga post ni Kiko Barsaga, hindi mo alam kung totoong picture eh. Yung iba kasi parang AI generated o AI edited eh. Pero talagang siya naman nag-post. Sabi naman siya nag-post. Okay. Pero mukhang ang ilan dito ay hindi naman hindi pa siya congressman. Oo. Eto pa. Kasi naging congressman siya ngayon lang no? First termer congressman ito 2025 election. Oo. May pinost din siyang mga larawan ng cash at mga luxury item. Ayan, nakita ko yan. Oo, inggit na inggit sila doon. Pinabubura yata tayo ngayon. Taknang teting naman, magpo-post ka ng cash, ganyan daw, ganyan perang cash, 1,000. Super yaman daw ni Kiko. Ganyan kakapal, super yaman? Ganyan kakapal? Nangurakot na? Galing ka ba na... Ngayon lang kayo kasi nakakita ng pera. Di ako. Habang may investigasyon sa corruption sa public works. Wow! Mukhang sa akin, nung tinignan ko yung picture, parang nangiinis lang siya dun eh. Oo. At hindi, ewan ko, May mga pahayag din na nagresulta sa reklamo. Nagpahayag siya ng, ang sabi niya, sunugin ng batasang pambansa. Okay. Oo, may komento pa sa pagdilikas ng mga tao at dokumento. Ayun. At naghain din ng reklamong inciting to sedition at rebellion ang CIDG sa mga post na ito. Pati pala CIDG, pinatulang pa na yan, no? So yun ang pangatlo. Kampi-kampi sila, no? Pero pag taong bayan na api, sila na api ni Kiko, ganyan sila. Pero yung taong bayan na ape ng mga politiko, hindi sila nagaganyan. Bagkos yung investigasyon, delay pa. Di ba yun ang ganyan kay Ping Lacson na delay? Ano nangyari sa ICI? Ngayon, binobroadcast na nila. Dati hindi. Di ba? Ganyan pagmamahal niyo sa taong bayan. Ilan bang batayan yan? Ng kanilang Meron pa. Ano yung pang-apat? Sa unang ethics hearing, hindi siya dumalo. Dahil ang sabi niya, naglaro siya ng computer games nung gabi. Napuyat. Hindi, pero kung aalamin mo lang kung bakit niya sinabing computer games, yan yung gabi na nag-rally sila sa Forbes Park. Ayun ba yun? Yung tagpo na yun? Yes! Kasi ang ibig lang sabihin yun, hindi ka ba nakikinig ng balita? Yun! Alas man nila, magdamag ako doon. Basta sa kanila yung ganito. Basta sa kanila.
Oh, pero yung mga nagnanakaw, hindi sa kanila basos yan. Kaya sinabi yan, naglaro lang computer games. Samantalang alam ng lahat na nandun siya sa nag-rally siya. Yes. Hindi kasi minsan, dapat alamin mo rin yung personality kung, hindi ba? Kung ano yung sinasabi niya. Oo. Siya ba ay nangiinis, nang-aasar, o nagsasabi ng literal na kung anong gusto niya sabihin? Oo. Itong nangyari, binatay ko siya dyan eh. Meron ba akong congressman na naglalaro ng computer games? Meron ba naman congressman na nagnanakaw? Ba't di kayo gumaganon? Hindi nakadalo. O talaga sanay na kayo mapag-congressman magnanakaw? Hindi lahat Kaya minimim sa kanya yan. Nakikita ko sa mga post yan. Maglaro ko lang ng computer games. Nag-rally siya ng gabi. Oo. Yan. At nagsabi pa siya doon, may mga post na gusto niya maging Speaker of the House. Ba? Oo. Hindi ko kasi siya, talaga, hindi siya, kung paano siya mag-express sa social media, iba sa kanyang, gano'n? Tumalun pa raw sa kanyang upuan habang sumisigaw na ng kanyang ambisyon na maging Speaker of the House. Ayan. Ba't yung video nun? Totoo ba yun? May ganun ba? Inaasar lang sila yan di ba? Inaasar lang sila Ito hindi seryoso sa pang-asar. Yung nangyari ngayon na anomalyang flood control na apektuhan yung taong bayan, seryoso yun. Pero parang tila yata hindi nyo siniseryoso. Mas seryoso pa kay Kiko na hindi naman seryoso sinasabi niya at siya nagbibiro at nag-aasar lang. Sayang naman, ano? Kaya ang conclusion, lumabag siya sa House Rule at Code of Conduct. Ayun, conduct unbecoming of a legislator. Yes. Yun daw, ano? Pang-apat na basihan ng Ethics Committee. 60-day suspension. Wala naman pala yung sinasabi na nanawagan siya ng pabagsakin ng yung sedition, wala pa yun? Yung Marcos resign. May pinailan siya ng kaso Ganun. Si IGG sedition. kasama na yun doon. Pero ewan ko, yung panawagan ng Marcos resign, seditious ba yun? Sabi nung DILG. Ganun? Oo. Aywan ko lang, Anyway. Hindi ko alam kung seditious yun. Hindi nga. Naklantete naman kayo. Ba yung hepe mo sa opisina mo? Mag-resign ka na. Ba sedition? Pag-resign natin yan. Seditious ba yun? Diyos ko po. Ngayon, nagkaroon naman ng mga tagapag-gen. Hindi naman lahat bumoto na siya ay suspindihin. Oo nga, mukhang mga bata rin ang nagtanggol sa kanya. May mga nagsalita habang ito ay pinag-uusapan kahapon. Okay. Una natin si Congressman Leandro Lebiste. Si Kong Lian, Batangas 1st District. Ano ang kanyang sinabi? Yan ay first-termer congressman din. Nang pinagbobotohan na kung dapat nga bang ipataw ang suspension kay Congressman Barsaga. Yan na nga. Sige. Pakinggan ho natin. Papayagyan niya si Dilima. Pahiya siya din si Dilima rito Nagkataon pa niya dyan si Dilima ang katabi. Bira yung pangyayaring ito Tignan mo, nakakaya dito, sila nagsusulong si Jokno. May interview sa mga, ako paburo kay Jok nung nakaraan Okay yan, bakit? Sa akin Pero ngayon hindi na Bakit? Kasi paburo kay Jok na magsalita kayo. Nyo, di ba? Akbayan yata na magsalita siya. Walang kaso yun. Siya nagsusulong kumbaga yung freedom of speech, talaga pinagmamalaki niya. Pero sa ngayon, yung freedom of speech ngayon ni Kiko Barsaga, pumirma sila ng yes. Bagay na tinutulan nila na yung gusto nilang mangyari na paano nila yung nila sa sarili nila parang maging freedom of speech tayo pero sila ngayon kontra ngayon sa sinasabi nila. Gets nyo? Pakinggan nyo. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong issue. Tawa si Dilimo. Yung mukha nyo. Kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Hindi magagaling naman to mga to kasi abogado yan si Junel. Yan saka si Jokno. Abogado yan mga alam nila yan pero, nakakainis lang dyan, yung panawagan nila na freedom of speech, sila din kumontra kay Kiko. Freedom of speech yung kay Kiko Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal
na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH. Hindi mo yung tsura niya, joke, no? Parang nadidismaya, oh. Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom? Sapul ka dyan, Dilima. Kakaya ka dyan. Samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Ang tapang ng pahayag ni Kong Lian, ha? Pero nakita mo naman yung tatlong nasa gawing kaliwa niya, ha? Ngingisi-ngisi. Chel Jokno, Kong Laila de Lima, at saka si Sendanya. Sendanya yun, di ba? At sa gawing ibaba naman, si Janet Garin. Yung nasa likod niya, si, ano ba yun? Yung congressman ng Quezon City. Magkakatabi yung mga si Sendanya, si Jokno, hindi sila pabor. Pero sila, ang lakas mag-rally for freedom of speech. Di ba? Ibig sabihin, pag sila nakakagawa ng mga masakit na salita, pwede payag sila. Pero pag si Kiko nagsalita, ayaw nila. Di sila bumoto kay Kiko. Nag-yes sila eh. O, hindi pahiya sila tatlo ngayon. So, palpal silang kay Lebiste. Tamang-tama pagkakaupo yan talaga ng tao. Diyan kayo, tatlo kayo dyan, apat kayo dyan. Tamang-tama si Lebiste salita dyan. Si Bong Suntay. Bong Suntay. Kasi bumoto rin yan eh. Oo. Na... No rin yan, di ba? Oo. Sama ng tingin ni Chel, oh. Maano yan? At sawa ng tingin niya. Talagang alam niyo, imagine, nagsusulong ka, parang ganito eh. Parang ganito. Nagsusulong ka, ganito na nga to eh. Nagsusulong ka na mag-rally tayo, pwede ba sa freedom of speech? Yan, si Akbayan niya, si Zendaya, pati si Chol Jokno. Ha? Nagsusulong ka na ang kalayaan sa pananalita. Pero yung ginawa ni Kikong kalayaan sa pananalita, tutol kayo? Come on. Diba? Mapagpaimbabaw. Diba? Para mo sinabi na, huwag kayong magtatapon ng basura, ha? Batas ko yan. Pero ako, pwede magtapon ng basura. Parang ganun eh. Di ba? Matalim yung sinabi nito. Para kasing tama nga naman, no? Napakabilis nating umaksyon sa suspension kay Kiko Barzaga. Gayong mas malalaki ang pinag-uusapan ngayon tungkol sa korupsyon. Pero tahimik ang mga kongresista. Mas ethical issue yun. Oo. Diba? Pagnanakaw yun eh. Kaya nga eh. Kaya hindi ko alam kung hindi mapakalisin na Leila de Lima at yung Chel Jokno habang nagsasalita si... Itong si Junel na to, kala mo pagkalinis ito, Junel na to eh. Junel! Kala mo pagkalinis-linis mo. Kiko, ay si Yando Lebiste. Kasi member pala sila ng Ethics Committee. Mamaya, isasayin natin. Magitin natin. Eto pa. Yan, bukod kay Kong Lian, sino pa? Si Kong Paulo Henry. Hindi, hanggang dito lang po muna tayo, no? Yun na yung nakaraan, naulit natin. Pero, in-highlights lang natin tong kay De Lima at napahiya sila kay Lebiste. Di ba? Kaya para pa sinabi sa inyo yung pagkaka-freedom of speech eh. Tapos kayo, nagsusulong kayo, mag-rally kayo. Kung mag-rally kayo sa labas, magkapagsabi kayo na palaguti, talaga magsalita kayo. Okay lang gano'n. Sa inyo, okay lang. Pag kay Kiko, pwede. Hindi pwede. Di ba? O, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.